Meron ho tayong makakapanayam maya-maya lamang ha. Tungkol po dito, alamin nga natin talaga kung ano ba yung pulso ng mga empleyado ngayon. Lalo na dito sa Pilipinas, Philippine setting po tayo. Alamin nga natin, nababago na ba? Kasi alam mo, nung panahon ko, nung panahon ko po, parang successful ka kapag, uy, bossing na siya ng kumpanya. Uy, ang taas na ng sweldo niya. Yun ang success. Pero dito, nagulat din ako na ang success para sa ilan, hindi ho pera, hindi yaman, kundi masaya ka ba? May peace of mind ka ba? Balanse ba ang iyong buhay? Sige nga, nasa linya po natin ngayon si Coach Rufa Gonzalez, Career and Personal Development Coach at isa po siyang HR Manager ng isang multinational company. Coach Rufa, magandang umaga. Maraming salamat po. And should I greet you Happy Mother's Day also? Or to your mom, Happy Mother's Day po, Yes, Coach yes. Rufa. Thank you so much, Lala. Good morning and Happy Mother's Day. Lalo sa mga listeners niyo sa program na to. And yes, thank you sa greeting mo ng Happy Mother's Day. I'm also by having a kid myself. Oh, araw natin to, 'di ba? True. Oo, 'di ba? True, Coach Rufa, ito ho ba? Goal, sabi ko nga baka goal ng lahat ng mga nanay ito, 'di ba? Work-life balance. Napaking rami po nating trabaho in a day. Bukod sa may trabaho ka talagang totoo, para sa ilan may trabaho ka rin sa bahay na gagawin, 'di ba? At meron ka pang i-balancing kung ano man yung hilig mong gawin, may talento ka ba at meron ka ring mga nais gawin, may me time ka, 'di ba? Pero ito nga, work-life balance, according dun sa survey, ito na nga ba ang basihan ngayon at o malaking porsyento sa pagdidesisyon ng isang magiging empleyado sa isang kumpanya ngayon, Coach Rufa? Magandang tanong at topic yan, no, Lala? And maganda rin yung pag-describe mo ng ano, work-life balance. Actually, tinitignan natin dyan, masasabi mong meron kang work-life balance kapag meron kang both time at energy. Kasi kung halimbawa, yung trabaho mo, sobrang nauubos ka, na pag-uwi mo sa bahay, wala ka nang kayang gawin, gusto mo na lang matulog, yun yung walang work-life balance. Oo. And yes, bilang HR practitioner at bilang coach, ito nga nakikita natin. No? So, humihilera na sa pagiging kasing importante ng job security. So, yung mga nag-a-apply ngayon, actually may research nga dyan yung Job Street at Jobs DB na sinasabi nilang number 2 na basehan ng mga naghahanap ng trabaho at ng mga gustong magstay o lumipat ng trabaho, yung work-life balance. So hindi lalo na sa mga Pilipino. At tumaas nga daw eh. So ibig sabihin, di ba porkit bossing ka na at mataas na ang sweldo mo, nabibili mo na lahat ng gusto mo, hindi siya guarantee na tatagal sa trabaho yung tao, Coach? Oo. So malaking epekto yung nadadala ng work-life balance. Kasi, of course, all of us, lalo yung mga magulang, gusto mo na meron kang stable na trabaho para financially secure ka. Pero nakikita natin, lalo na in the past years, na hindi na lang yun yung mahalaga, na nakaka-contribute din yung day-to-day na stress mo, na wala kang oras o energy for other things in your life. Sa pagdesisyon mo kung alis na ba ako o magstay ba ako sa kumpanya nito. Oo. Bakit kaya nagbago? Ako lang personal tingin ko na bago mula nung nagpandemya, na-realize nila na, naku, kahit gaano kakayaman, kahit ano nang naipundar mo, pwede palang mawala sa isang iglap. Tama ba? O meron pang ibang factors? O baka may iba talagang factor? Bakit nagbabago ang tingin ng mga tao at gusto ng mga tao ngayon, Coach? Oo. Actually, pinakamalaking factor yan, Lala, yung pandemic. We call it in HR the Great Reformation of Work-Life Balance. Kasi tatlong bagay yung nangyari nung pandemic Una, yung mga kumpanya, kinailangan nilang mag-adjust dun sa pandemic. So, dun lumabas yung mga remote work, yung mga flexible work arrangements. Yes, oo. Pangalawa, na-realize mga tao, ay, pwede pala to. Kaya ko naman pala maging productive kahit na nasa bahay ako. Or hindi ko pala kailangan mag-commute ng 2 oras. Yung time palang nasa-save ko doon, pwedeng matulog pa ako o kaya makapagluto ako ng tanghalian. So, mas mura at mas healthy yung kakainin ko. So, nakita nilang meron palang ganong possibility. And pinakapangatlo, nakita nila na kapag pala okay ako sa bahay, mas productive pala ako at mas satisfied pala ako sa trabaho, na na-appreciate ko yung kumpanya ko, na pwede kaming 3 times a week lang sa office, 2 times a week lang ako mapasok sa bahay. Yun, so nakita nilang yung alternate reality kumbaga, na pwede mangyari para sa mga empleyado. So, kaya rin ba, or ewan ko baka nararanasan nyo to, pag meron ba kayo na-interview, kasi sa HR din kayo, mas piniprefer ba nila yung work from home na ngayon?
Yes, and actually, even when I do mga career orientation sa mga university, isa sa madalas nilang tanong, remote pa rin po ba yung trabaho? Or kapag may mga aplikante, ano po to, hybrid, full-time work? So talagang consideration na nila yon na first interaction mo pa lang sa kanila, tinatanong na nila. At marami kung papipiliin nyo, mas marami bang pumipili na yung setup ay work from home or yung o kaya yun nga, yung hindi na araw-araw talaga physical pupunta sa trabaho? Sa simula, usually gusto nila remote work kasi iniisip nila yun yung pinaka-convenience para sa kanila. Pero paglaon, mas preferred na rin nila yung hybrid. Yung minsan nasa opisina ka, minsan hindi. Bakit? Ito na lang ngayong summer, sobrang init, di ba? So, mas gusto nilang nasa office kasi libreng aircon. Oo nga naman, tipid. Oo. Tapos minsan pa, kapag ang trabaho mo, kailangan yung makakapag-focus ka. Or kailangan mo ng collaboration with other people. Mas gusto mong nasa opisina ka para hindi mo iniisip yung mga concerns mo sa bahay. Lalo na kung meron kang malilit na bata, na anak, o kaya may mga iba kang intindihin sa bahay. So, yung hybrid, mabenta rin sa work scenario for the employee. Okay. So, ang ganda rin, pero paano yung 'di ba, ako ang kinalakihan ko, kailangan mo mag-invest sa isang trabaho. Pwede kang magsimula sa maliit muna na o mababang posisyon, tapos may goal ka, paangat kayong kumbaga panahon nang i-invest mo daw sa trabaho para mas maging matagumpay ka. Pero sa nangyayari ngayon, tingin mo ganun pa rin ba yung mindset ng mga tao? Ang tingin natin dyan, iba-iba siya lalo na per generation. Like yung mga, siyempre hindi ka naman sobrang old, no? Pero yung mga mas mature nating generation, job security talaga yung number one sa kanila. Na mabuo ko yung para sa retirement package ko. Pero we're seeing yung mga younger generations right now, iba yung hinahanap nila. Yung iba, number one sa kanila, purpose. Itong mga trabaho ko, may purpose na nagagawa. Yung iba naman, financial security. Like, merong mga sobrang bata pa, mga 20s, pero gusto nila, may naipundar na sila na kahit apartment o kaya na business. So, yun yung mga basic and unang-una nilang hinahanap. Sumasabay dito yung work-life balance. Kasi yung work-life balance, yung day-to-day mong hinaharap yung araw-araw mong struggle So, in the office, actually, nakita pa nga namin, may mga senior managers na hindi nila ina-aspire na maging like department head. Kahit na mataas na yung mga posisyon, mas malaki sweldo nun. Kasi hindi nila gusto yung work-life balance. Ayun, alam mo, meron din nung nakausap. Sabi ko, ang taas na ng posisyon mo. Ang aga mong magiging, bossing. Bata ka pa, boss. Sabi niya, ayoko. Ha? Bakit? Diba? Sabi ko, oportunidad mo na yan. Lahat gustong umangat. But ayaw mo. Mapapagod lang ako okay naman ako dito. Parang, kasi may pamilya na rin. Parang, hindi nila iniisip yung titulo. Uy, vice president na. Di ba yung mga ganun? Ang iniisip nila, masaya ba ako sa gagawin ko? So parang in a way, ako ang tingin ko dito positibo. Parang mas nag-mature. Hindi kumbaga superficial yung goal ng mga tao ngayon na kung anong tingin sa'yo, kundi kung ano yung talaga nasa sa loob mo, masaya ka ba ng tunay? Di ba? Mas holistic ng tingin nila, yes. Oo. Well, ako, so ibig sabihin, mas namumula tayo, no? Mas tayo, hindi tayo parang kumbaga sa commercialism po, lang yung superficial, yun lang yung tinitingnan natin. Actually, iba-iba. Tingnan mo po, Coach Rufa, sige, meron tayong texter, sabi niya, Happy Mother's Day daw sa atin. Para sa akin daw, sabi ni Giem, ang success daw, my work at happy family. Syempre, yung my love life ka. Ito yung maraming mga hugot. Yung iba, di ba, malungkot kahit na sobrang successful. Pag walang, yung love life, yun parang it's a form of inspiration. Iba rin siguro yung nagagawa nung, yung alam mong, parang kung sabihin nyo, hindi lang kasi love, pero iba gusto single Diba? Meron kang mga ganyan. Yung meron kang something na ikaw, alam mo ba yun? Yung parang personal na ikaw outside your work, no? Kailangan ma-fulfill din yun So, dati kasi, ang mindset mo, ang identity ko is kung ano yung trabaho ko. Kasi pag tanong ka, ano ginagawa mo? Is nasabi mo yung trabaho. Pero ngayon, masagitan natin na
meron pa lang ako sa labas ng trabaho. Yun. Oo. Kaya naman kami sa coaching, ang pinopromote namin is talaga, dapat meron kang strategy or parang time management skills, proper mindset. Kasi kahit nagawin ng work mo na work from home ka 5 days a week, kung hindi ka marunong mag-balance ng maigi ng yung mga kailangan mo gawin sa araw-araw, mauubos ka pa rin o kaya hindi ka pa rin magiging productive. Kasi pag hindi ka buo sa personal o sa loob mo talaga, magta-translate din naman siya kasi sa work no? Yes. Doon pumapasok yung burnout. Tama ba yun, Coach Rufa? Oo, doon pumapasok yung burnout, lalo na kung halimbawa, dinepende mo yung identity mo sa trabaho. Bigla ka nawalan ng trabaho, na-layoff ka. O kaya, hindi na magaling yung delivery mo ng bago mong trabaho. So, sino ka na ngayon? Yun. So, doon din nagagaling yung burnout. Oo. Kaya marami na de-depress kapag nawala ng work o hindi na-promote. Diba? Yes. Pag doon binabase yung kanilang success. Pero ito, at ang si 0997, iba yung kanyang definition of success. Sabi niya, yung tagumpay sa kanya or success of my children is my success. Oo, usually nasa magulang kasi napapansin mo ba kapag naging magulang ka, parang iba na rin yung yung identity mo. Pag halimbawa magre-regalo yung mga kamag-anak, mas gusto mo pagka yung anak mo nireregaluhan kaysa ikaw. So parang you're living your life vicariously through them. So kapag yung children mo, nakita mo na masaya sila, successful sila, parang may ginawa akong tama Oo. Yun kasi parang lahat ng pinaghirapan mo, yun yung trophy mo Living trophy tawag ko dyan. Diba? Diba? Kumbaga may award-giving body sa buhay mo. Yun yung pinakamataas. Pero si 3819, sabi niya, for me, success is having a job to provide food for my family at merong katahimikan and love sa relasyon ng aking pamilya. So, talaga siya lahat nagtitext, hindi siya puro pera lang talaga no? Para masabing matagumpay ka. Oo. So, siyempre hindi naman natin iiwasan yung pera dahil kailangan natin yan para mabuhay. Pero nakikita ng mga tao, lalo na ng mga Pilipino, na hindi lang pala yun yung kailangan ko para maging masaya at maayos yung buhay ko, na hindi lang pera-pera. Oo. Ito sabi niya, dapat ala ka daw sakit. Anin mo naman daw yung kayamanan kung nakaratay ka lang. So, iba na rin yung success sa mga tao. Iba-iba na siya, no? True. It's more of kung ano talaga yung pangangailangan mo at ano yung parang good for the heart. Parang ganun yung nakikita ko. Tama ba ako, Coach? Oo. At hindi lang yan, di ba, marami tayo nababalitaan ng mga bilyonaryo, bigla nagkasakit. Pag saan punta yung pera nila, no? So, hindi na confined into one level lang. Yes, kahit yung mga fresh graduates pa lang, kapag tumungtong sila sa opisina o sa work scenario, sila pa lang, kahit na bago pa sila, hinahanap na agad nila yung ano pa ba yung pwedeng maging ako at ano kaya kong ma-achieve dito holistically sa trabahong to. Kaya yung merong tayo mga scenario na kahit wala pa sang 6 months, lumilipat na ng trabaho. Dahil alam na nila kung ano yung mga gusto nilang mahita dun sa trabaho. Nga Ito, kagaya na binigay niyo example kanina, Coach. Sabi ni 7354, sabi niya, totoo po, di ko in-applyan ng managerial post. Although, kaya. Tingnan mo, ayaw niya kasi kakainin daw talaga ng work yung time niya para sa sarili at family. Tapos may management na, pag di ka type yung gawa mo, ikaw na isusuko at kasi nga yung pressure, no? Parang parang feeling nila hindi worth it ang pressure sa reward, 'di ba, ng financial reward. Tapos sabi rin daw ng kanyang asawa hindi naman daw niya kailangan maging manager kasi mas gusto niya yung may work na siya at yung for my own worth. Yung bang parang may work ka, hindi mo kailangan ng titulo. Basta may work ka na provide yung pangangailangan. So it's more of practical ang mga tao, Coach. Correct. Yung mga ibang mga mas matalinong ginagawa pa nila, kapag inoseran sila ng mas mataas na posisyon, kasi sasabihin sa kanila, good performer ka kasi, so gusto ko natin i-promote into higher position. So, iba sa kanila, sinasabi, increasean nyo na lang ako, or bigyan nyo na lang ako ng performance bonus, pero dito lang ako sa position ko. So, may mga ganon. Yes. Ewan ko, ako lang naisip ko, pag sinabi mo yun, parang hindi ba, yun, minus pogi points yun sa work?
Actually, mas vocal na yung mga employees ngayon. Like, even when we interview them, what would make you stay? Or what would make you go? Vocal sila na financial. O kaya na, kaya ba akong ma-promote in like 2 to 5 years? So, mas May vocal na sila. ganon. Lalo na kung open yung culture ng kumpanya. Oo. Which is mas sa inyo, sa HR. Mas na-appreciate nyo yun. Yes, kasi it takes out the guesswork eh. Naiisipin mo, ang sabi niya kasi ang gusto lang niya, work-life balance. Yung palang gusto niya, mas mataas na posisyon o kaya mas malaking pera. Oo. So at least, direkto namin nalalaman, mas kaya namin tignan kung kaya bang ibigay yung hinahanap niya or meron bang ibang alternative na pwedeng maibigay sa kanya. So it helps us realize ano yung tamang solusyon for his scenario. Kasi, ito, biglang nag-tip na tayo kasi yung mga fresh grad dyan, di ba? Yung mga sisimula pa lang ng karera. Mamaya tatanungin, okay, so, what's your plan 5 years from now in this company? Yung iba kasi parang natatakot, okay, baka sabihin masyado naman akong presko. So, sige, magbigay po kayo ng tip. Ano ang mas na-appreciate sa isang interview ng HR manager sa mga aplikante kapag ganyan? Kaya usually tinatanong yan, anong plano mo in 5 years? Is para makita kung gano'ng kaseryoso ka dun sa career. Kasi merong ibang mga pagka-graduate, magkaroon lang ng trabaho. Kasi graduate na ako eh. Yung hindi sila seryoso. So, ang gusto nating marinig dyan is kung meron silang plano sa buhay. So, kapag naman sinabi mong in 5 years gusto ko maging manager, hindi naman yun parang bad rep ka na sabi, ano ba ito? Ang bisoso naman. Oo, di ba? Yung iba kasi, baka sabihin ang yabang ko naman. Di ba? Oo, correct. Hindi. So okay po In yun. the same way na kahit dun sa mga existing employees, kung sabihin nila na in the future gusto ko maging head ng department na to, we actually take note of that. Kasi yung ambition, yung aspiration, isa yan sa mga kailangan naming malaman para i-decide namin kung mapopromote ka ba, malilipat ka. Kasi nga, hindi lahat interesado. Okay. Kaya kung interesado ka, at least, ito, kung may opening dito, pwede natin i-consider si ganito kasi sinabi niya na willing sa and interested sa for that role. Ito, pinag-usapan po natin yung work-life balance. Pag tinanong ka, ilang oras ka willing magtrabaho? Willing ka ba mag-overtime? Dahil goal niya yung work-life balance. Paano niya sasagutin yun? O dapat ba maging tapat siya na nais ko po sanang bibigay ko po ang lahat ng aking talino, galing at dedikasyon. Pero may oras po ako sana para sa sarili. Okay lang ba yung pag in-interview ka? Kasi iba matatakot. Hindi ka na matatanggap niyan. Bakit parang dapat handa kang magtrabaho, diyan ka na matulog sa opisina para tanggapin ka. Diba? Makatotohanan ba yung mga ganon? Paano po yun? Paano iniisip niyo pag ganyan? Well, ito ang isipin ninyo. Gusto mo ba talaga mag-apply dun sa trabaho na simula pa lang sinasabi na sa'yo na hindi ka na matulog ha? So, kapag ganun yung tingin mong inaasahan nila sa inyo, baka hindi yun yung most conducive environment na gusto mo lalo na bilang first job mo. So, maging matapat ka lang na actually po, pwede ako magtrabaho ng standard na 8 hours kasi beyond that, inaalagaan ko yung magulang ko. So, we don't take that negatively. Okay. Be honest naman. Kasi iniisip na iba, naku, baka hindi ako tanggapin. Kasi sabihin, may iba pa akong responsibilidad. Baka sabihin, pag emergency, hindi ako maaasahan. Baka ganun kasi iniisip nila, di ba? Gustong-gusto nila syempre magkatrabaho. Ito nga, isa survey. Stability nga ang target, di ba? At sweldo nga ang target ng mga tao. So yun, okay lang po yun. Mas na-appreciate nyo yung honesty para makita nyo yung scenario. Tama po ba yun? Kasi merong mga certain jobs na kailangan on-call ka. So at least may match ka kung pwede ka doon. Or at least kung naging honest ka na actually hindi po, dito lang ako sa oras na to pwede. And sometimes pwede po mag-overtime. Alam din ng HR na, sige, hindi sa dito sa on-call position, pwede sa doon sa kabila. So kaya naman nag-i-interview para malaman kung saan yung best fit mo. Hindi lang sa iisang role. So just be honest. Yun. Mas gusto yun ng mga nag-i-interview, mga HR managers. Huy, ito tinan mo, nag-text ulit yung kanina, si 7354. Sabi niya, meron daw siyang kasama. Nagpa-demote. Nagpababa. Imbis na magpa-promote, nagpa-demote from manager. Kasi sobra daw hirap ng trabaho. Sabi niya, di daw malalagay sa lapida yung mga accomplishment niya sa trabaho para daw mamamatay siya ng maaga sa sobrang stress. Pero kailan ko nakarinig ng kwentong to, nagpa-demote imbis na nagpa-promote. Di ba rin, no? And meron pang iba, halimbawa from a full-time position,
consciously lumilipat sila sa consultant work. Kasi gusto Oo. nilang mas hawak nila yung oras nila. Kahit na, siyempre, kapag ka full-time position, sure kang may susweldohin ka kada 15-30. Yes. Pag consultant ka, depende sa trabaho, di ba? Yes, Kung meron oo. na yun, may pera ka. Kung wala, pwedeng wala. So, lumilipat talaga sila dahil hinahanap nila yung meron kang income, hindi ka naman gutom, pero meron kang work-life balance. Yun. Ito, sabi ni 1340, efficient workers rarely work overtime. Mhm. Totoo ba yun? Kapag puro Yung work overtime, hindi part- mo na nakukuha yung quality work ng empleyado? So, factor din kasi dyan yung no, workload management. Mm-mm. So, kung in an ideal scenario na ang workload mo is yung karampatan lang talaga, yung sakto lang for you, masasabi natin mas smart yung empleyado na natatapos ng, let's say, 5 o'clock. Kasi, kapag ka hindi ka ubus na ubus yung sarili mo, mas gumagana yung creativity mo, yung long-term planning mo, so you get more out of that person. Kumpara dun sa lagi puyat, kasi overtime, na minsan, lumalabas yung may mga error na sa report, o kaya may mga nakakalimutan, dahil pagod na yung utak ng tao eh. Oo nga. Pero actually, depende. May iba naman, di ba, parang merong character na grace under pressure. The more na nape-pressure, kasi may deadline o kailangan talaga mag-overtime, dun naman siya nagsashine. Totoo yan. depende Wag lang yung nagiging regular yung pressure. Oo, kasi eventually mapapagod din. Ito po si Miss Ming, sabi niya, Coach Rufa, if you found your purpose and you enjoy working on it, then you have succeeded. Yun. Kaya nabanggit nyo rin kanina madami naghahanap ng purpose at work. Hindi lang, so ibig sabihin hindi lang yung pera, yung basta may sweldo. Gusto rin niya yung, ba't nga ba ito yung kinuha kong posisyon? Ba't nga ba dito ako nagtatrabaho? Ganun na rin po mag-isip ang mga empleyado ngayon. Like, merong mga lumilipat ng department kasi parang, hindi pala ito yung nakakapagbigay ng meaning sa ginagawa ko. Para saan ba itong ginagawa ko? Yes. So, sinachallenge din natin mga empleyado, no? Kasi lahat naman ng departments, nandyan yan to serve a specific purpose. Kung halimbawa nasa call center ka, you're there to support the customers and help them find the solutions in their problems. So kung merong ganong purpose and aligned doon yung values mo, we're helping you see that. Alright. Pero kung talagang hindi aligned dun sa values mo yung purpose mo, doon yung mas recommended na mag-explore yung isang empleyado ng ano yung swak talaga for him or her. So ngayon marami ng kumpanya yung ganyan ng pag-iisip din, yung open na dito sa mga nais nga ng mga tao ngayon na work-life balance. So, hindi ba matatakot yung mga tao na baka hindi ako kunin dahil ito nga ang goal ko, work-life balance? Oo. And actually, the studies will show that the employees and the people in the workforce feel na mas meron silang bargaining power recently. Na maraming kumpanya naghahanap ng trabaho ngayon, lalo mga bumabawi pa from the pandemic. So, maraming options. And in yung nabanggit kong study ng JobStreet, JobsDB, actually, a lot of them are saying na madalas silang nakokontakt ng ibang kumpanya. Kasi mas smart na yung mga recruitment departments, recruitment agencies ngayon Hindi na sila sa mga recruitment platforms lang tumitingin para mahanap yung best candidates. Okay. Tumitingin na rin sila sa social media. Tumitingin na rin sila sa mga org, sa mga groups. So, alam na nila kung paano mahanap yung mga empleyadong gusto nilang makuha. Yun. So, kung ako empleyado, ang dami kong options. Okay. So, I don't have to stick with a job na pera lang ang binibigay sa akin. Okay. Kung meron akong ibang hinahanap. Ayun. Siguro sa encompassing mensahe natin para yung talagang dapat tandaan ng ating mga kababayan, maaring bata ka pa, na sisimula ka pa lang ng iyong karera, fresh grad ka o nangangarap ka pa lang o maaring gusto mo mag-shift ng iyong ano yung mga dapat nilang isipin para magkaroon din ng balancing buhay, work-life balance ang ating goal ngayon, Coach Rufa. Siguro dalawa pwede kong i-share regarding that, no? Una, magkaroon ka dapat ng self-awareness. Yung makilala mo ano ba yung mahalaga sa akin, ano yung values ko, ano yung gusto kong may contribute sa mundo. Para alam mo kung anong klaseng trabaho, anong klaseng kumpanya hahanapin mo. And then pangalawa, kahit ano pa ibigay sa yung work environment ng trabaho mo, kung ikaw mismo sa sarili mo hindi clear kung ano yung mga time management skills, ano yung priorities mo, ano yung mindset mo
to have work-life balance, you will not go far. So be clear with that. Like, Okay. for example, before you start your day, you will have a barrage of anong mga kailangan kong gawin ngayon kahit na weekend. So, dapat clear sa'yo, ano yung top 3 na gusto mong gawin today, na kung yun lang ang magawa mo for today, satisfied ka na sa araw mo. So, that's one example. So, you can do that about your day, your year, your whole career. So, being clear with those helps you find yung work-life balance talaga. Naku. Ayan ha. Napagnilay-nilay tayong lahat ha. At the end of the day, kailangan meron tayong peace of mind and heart. Diba? Coach Rufa, maraming salamat sa uulitin po ha. And thank you for spending time with us on this Mother's Day. Alam ko busy Yes, ka today. thank you. Thank you po. Very happy to help. Lalo na yung kung mga meron tayong listeners dyan na kailangan pa ng tulong. Be mindful lang na hindi po kayo mag-isa. So maraming mga experts at mga matutulungin sa paligid niyo na pwedeng tumulong sa inyo to find yourself and what you could be at work. Oo nga no, pwede ho ba sila sa inyong dumulog, Coach Rufa? Meron ba kayong Ay, sure, website? sure. Oho. Yeah, so actually I'm on Numi, pero mas madali niyo ako mahanap sa Facebook bilang karamihan siguro ng mga Yes. listeners natin sa Facebook. Mm-mm. Hanapin niyo lang ako, Thriving Moms Coach Rufa. So Yun. pwede niyo ako i-message doon, and bilang Mother's Day ngayon, I'm also giving a special gift to our moms. Mhm. So for this month, if you feel that you need help in being in finding work-life balance, Mm-mm. I will give you a free consultation. So Yun! i-message nyo lang po ako. May regalo si Coach Rufa sa ating lahat. Yes, i-message nyo lang po ako. I-type nyo lang DZBB para alam ko Ayun. yun ang pakay nyo sa akin. Ayan ha. DZBB lang ang susi sa Yes, tagumpay. So Thriving Moms Coach Rufa. Ayun. Thank you. And thank you. Maraming salamat po Coach Rufa. Thank you so much. So ulitin po. Ingat kayo. Thank you rin, Coach. Thank you rin, Lala, and sa mga listeners ninyo. Happy Mother's Day. Alright, happy Mother's Day. Hilingan, walang